Sa ulo ng mga nagbabagang balita na nakalap ng News Tonight. Chief Minister Ahod Ibrahim, Minister Moagher Iqbal at Governor Abdul Rauf Makakwa pasok sa first 8 nominees ng UBJP sa isinumiti nitong list of nominees para sa Regional Parliamentary Political Party. Dating MILG Minister Attorney Naguib Sinarimbo naghain na ng kanyang COC sa posisyon na District Representative sa 2nd Parliamentary District ng Cotabato City. MP Romeo Sema naghain na rin ng kanyang COC bilang District Representative sa 1st Parliamentary District ng lungsod. Pendaliday Beda naghain ng COC bilang District Representative sa 2nd Parliamentary District ng Maguindanao del Norte. Public hearing hinggil sa panukalang postponement ng BARM election ikinasa ng Senate Committee on Local Government. UPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. suportado ang panukalang postponement ng first regular election sa BARMM. Review kung saan napunta ang 500 billion pesos na pondo ng BARM, isa sa mga inilatag na usapin ni Governor Baymariam Sangking Mangudadatu sa pagdinig ng Committee on Local Government ng Senado hinggil sa postponement ng BARM election. Governor Abdul Rauf Makakwa pabor sa ipinapanukalang postponement ng BARM election. MP Omar Sema binigyang diin ang resolusyon hinggil sa pagpapalawig pa ng transition period ng BTA sa pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang postponement ng BARM election. Congressman Tong Paglas tutol na palawigin pa ang transition period sa BARMM. Halalan sa BARM, dapat anyang ituloy. Hajj Privatization Bill aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Mahigit 55 million pesos na halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga sinira ng PDEA BARM. Paggamit di umano ng pondo ng ilang politiko mula sa mga programa na AKAP, TUPAD at AIX para sa paraffle, ikinaalarma ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. 1.9 billion pesos na proposed budget ng MILG sa 2025, ipinanukala ng Finance Budget and Management Committee ng BTA na gawing 2.17 billion pesos. At maulan na panahon at malalakas na pagbugsong mga hangin, asahan pa rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, dala ng bagyong Marce. Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM want development, and that's the reason why we ratified the BOL. That was the dream of each and every one living in the Bangsamoro. Gusto pang paalisin sa kabila ng sincero na pagmamahal. Panahon na ba para reviewin at pagtibayin ang mekanismo na sumasaklaw sa galaw ng AFP at MILF? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Bangsamoro will always prevail. We know that at the end of the journey is historical justice for Bangsamoro brothers.
Assalamualaikum, mapya magabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Huwebes, 7 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. Ako si Lirio Bompat at ito ang News Tonight. Inilabas na ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang kanilang first 8 nominees sa Regional Parliamentary Political Party representatives. Nanguna sa listahan si Chief Minister Ahod Ibrahim. Idetalya mo, Jihana Ahmad. Sa inilabas na report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ibinabahagi ni MILF Peace Negotiating Panel Chair at MBHTE Minister Mohager Iqbal ang first 8 nominees ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Nangunguna sa listahan si Chief Minister Ahod Ibrahim, number 2 si Minister of Education Mohager Iqbal, number 3 si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua, number 4 si Deputy Chief Minister Ali Sulaiman, number 5 si Minister of Public Works Edward Guerra, number 6 si Member of the Parliament Ibrahim Ali, number 7 si Member of the Parliament Said Salendab, at number 8 si Attorney Shah Ilayha Dumama Alba. Of course, it's the current Chief Minister. I'm number 2. You're number 2, sir. Number 2. Who's number 3? The Governor Abdul Rauf Makakua. Who's number 4? Number 4 is Ali Sulaiman of Lanao. Who's number 5, sir? Number 5, Edward Guerra. And number 6, Ibrahim Ali. We'll provide the list. We'll publish it tomorrow. Everyone's looking forward to the list, sir, because you have allies also. Looking at the names, you have your political allies in other provinces. How it's going to be mixed. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sir. Buuin mo na yung 10, sir. Huh? Buuin mo number na 7. Number 7, Said Salindab. Number 9 and number 8, Attorney Lai Dumama. Formal nang naghain ng kanyang kandidatura bilang District Representative si dating MILG Minister, Attorney Nagib Sinarimbo sa 2nd Parliamentary District ng Cotabato City. Kumakandidato si Attorney Sinarimbo sa ilalim ng SIA Party. Inilatag ng opisyal ang kanyang plataporma de gobyerno sa panayam sa kanya ng media. So dalawa siya, merong platform of government na dinevelop yung BGC, yung coalition, at saka meron namang sub na platform na dinevelop nung Cotabato City lineup natin. I-merge yun siya para mag-sync yung dalawang programa. Ang major na programs nung BGC is looking at full implementation of the peace agreements, including yung normalization process. So we will advocate for that and then provide the policy legislations for that and then create the appropriate mechanism para bumilis yun. Pangalawa ay kailangan natin yung institution building na makompleto sa BARM kasi yung government ng BARM ay nag-transition pa. So may mga gaps pa na kailangan nating punuan. Like very specific, in the BOL, meron siyang provision for direct benefit to the constituents of the area where the mineral is located and extracted by government. Kailangan ma-operationalize yun. Wala pang provision na nagpo-provide para doon. So sa atin, kailangan may diretsong benepisyo yung mga tao na nandun mismo sa komunidad. So like if we extract oil in the Ligawasan Marsh, dapat hindi lang yung revenue generated by government ang makuha. Dapat yung mga tao mismo nakatira doon, magbenepisyo sila ng diretso doon sa extraction. Wala pang legal provision. Pangalawa, kaakibat, merong
pangangailangan na ma-develop yung region, and which is why inaalaw natin yung extraction ng non-renewable resources. So, ang challenge mo niyan ay over a period of time, kung in-extract mo ngayon yan, meron kang black grant, meron kang revenue generated from this, over time, mauubos yung resources, pati yung pera ng region. So what happens to the generation after us? Ayaw natin mangyari na yung panahon natin, maraming pera yung BARM, maraming resources na extract at na-generate, pero 20 years from now, 30 years from now, yung susunod na henerasyon sa atin, wala. So ang advocacy natin, na dadalhin natin doon, ay kailangan merong trust fund created para yung pera na ma-generate doon sa extraction ng non-renewable resources, which you cannot renew. Once na-deplete yan, wala na yan. We will have to place it in a trust fund, a percentage of that, para yung susunod na henerasyon sa atin, maski na medyo naubos natin yung non-renewable resources, meron pa rin silang pera na pwede nilang gamitin kung ano man yung magiging pangangailangan nila. Pangatlo, kailangan natin ng mas magandang policy at institutional arrangements with local government units in the BARM. Kasi pag hindi ho natin naayos ng mabuti yung institutional relations na yan at yung corresponding policy to support that, patuloy na hindi magkakasundo yung LGUs at ang yung region. So kailangan natin magkaisa ito para yung resources, yung direction, at yung policies towards achieving that ay isa lang. Pag imagine mo yung resources available to the LGUs, resources available to the region and the national government, pag nagkaisa ho yan, at nagawan ng paraan na mag-complement yan, bibilis lalo yung development ng region. Naghain na rin ang kanyang COC si MP Romeo Sema bilang District Representative ng 1st Parliamentary District ng Cotabato City. Kumakandidato ito bilang independent candidate. Kasabay nitong naghain si dating MILG Minister, Attorney Nagib Sinarimbo, na kumakandidato sa 2nd Parliamentary District ng Cotabato City. Naghain ang kanyang Certificate of Candidacy bilang District Representative ng 2nd Parliamentary District ng Maguindanao del Norte sa Pendaliday, Beda. Formal nitong isinumite ang kanyang COC sa tanggapan ni Provincial Election Supervisor Attorney Nabil Mutya sa Maguindanao del Norte, bagamat free zone hangad ni Beda na maging bahagi ng BARM Parliament. Ikinasa ngayong araw ng Senate Committee on Local Government ang public hearing hinggil sa resetting ng first regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay pinangunahan ng presiding chair, Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Dumalo sa pulong ang mga gobernador sa iba't ibang lalawigan sa BARMM at iba pang mga national officials. Inilatag rin sa pagdinig ang iba't ibang pananaw ng mga opisyal sa ipinapanukalang pagpapaliban ng halalan sa BARM mula sa orihinal na petsa na May 12, 2025. Gagawin ito sa May 11, 2026. Suportado ni OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. ang panukalang batas na naglalayong pagpaliban ng 1 taon ang first regular election sa BARMM. Inilatag ng kalihim ang kanyang mga ipinunto sa usapin sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Local Government. Narito ang pahayag ng opisyal. To help ensure continued peace, development, and progress in the Bangsamoro, the OPAPRO fully support the passage of the Senate Bill number 2862, resetting the first regular elections in the BARM. The scheduled conduct of the first ever Bangsamoro parliamentary election is a result of decades of peace building and negotiations. It has become a shining sample to the global community, as highlighted during the recent International Conference on Women, Peace, and Security. With the eyes of the international community turned into the Philippines for historical political exercise, the national and local government must give this election its full effort and attention. Resetting the BARM election gave us ample time to address concerns that come with Sulu's exclusion from the BARM and ensure the Bangsamoro government resilience and readiness to lead. For the information of the honorable senators, sir, yung
ating peace process, yung BOL po is not only for the MILF. It is for all Bangsamoro people. And for the information of the body, this is the harmonization of all the peace processes that we have. The 1976 Tripoli Agreement, the MNLF Final Peace Agreement, and also the Comprehensive Agreement of Bangsamoro in 2014. Excluding Sulu, we mean that there is a ramifications of the 1976 Tripoli Agreement, and also with the 1994 agreement, considering that Sulu is the central hub of the revolution of the Bangsamoro. We can consider Sulu as an unalienable core territory of the Bangsamoro. And it is not, though we respect the Supreme Court's ruling, it is not for us acceptable that they will be excluded. In line with the High Court's ruling, the OPAPRO underscores that Sulu must have a proper transition plan that will enable the province to make a smooth transition of the Bangsamoro region. During its last meeting on October 1, the Intergovernmental Relations Body issued resolution endorsing a possible transition plan for Sulu. This resolution outlines 3 key points: the reassignment of employees to ensure continuity of service delivery in Sulu. For the information of the body, more or less 10,000 plus will be directly affected by the exclusion of Sulu. Magsagawa ng review kung saan napunta ang mahigit 500 billion pesos na pondo ng BARM sa nakalipas na 5 taon. Bakit marami pa ring gulong nangyayari lalo na sa pagitan ng mga miyembro ng MILF? Bakit ginagawang dahilan ang exclusion ng Sulu sa BARM para ipagpaliban ang halalan sa rehiyon? Ilan ito sa mga hinimay na impormasyon na ipinarating ni Maguindanao del Sur Governor by Mariam Saki Mangudadatu sa mga dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government hinggil sa resetting ng first regular election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang buod ng pahayag ng gobernador. Ay may mga nagpapakalat na ang mga report dito sa Manila na kami daw na mga local politician ang nagpapagulo sa aming lugar. Sa mga slide na ipapakita ko sa inyo sa susunod, na sunod-sunod at at napakaraming insidente ng kaguluhan na inyo ang involved ay ang mga MILF. Can we have the slide yung more than 70 na nangyari sa ating lugar? So these are the reported crimes na mga summary of MLF-related violence na nangyari sa buong lalawigan ng Maguindanao at buong rehiyon ng BARM. At makikita po natin diyan kung saan din po nagkaroon, I think that was on somewhere kung kailan nagkaroon ng pagkakaroon ng ambush, no? No August 22 ambush incident kung makikita po, we will give you a copy of this, no? Para makita niyo kung ano may mga incident na nangyari sa buong rehiyon at kung paano na-disarmahan yung ating mga armed forces of the Philippines. I think that was the elite forces of the, kung ako nagkakamali, yung ating SF that was happened in Lanao, Maging. In Maging of Lanao del Sur, kung saan hinahabol nila ang ilan mga lawless element doon sa area mismo na malapit sa kampo ng MLF. Hindi na natin kailangan na maghanap ng halimbawa, mismo ang miyembro ng MLF sa bayan ng Pagalungan, noong kumakailan lamang na magbarilan na more or less 19 were killed during the firefight last week. Number 3, if extended 7 years na po ang BARM without any oversight and a midterm review as to how they spent and used more than 500 billion pesos of black grant and government funds. Tandaan po natin, black grant po ito, mula po ito sa taxes ng taong bayan ng bawat Pilipino sa buong Pilipinas. Hindi lamang po black grant yan, dahil may kasama rin po itong social development fund na nagkakaloob po ng 5 billion over and above the black grant. And aside from that, we have the international aid over and above the black grant as well as our SDF. Congress should study whether or not
the 500 billion peso funds given to BARM ineffective in addressing the peace and economic concern of the people. If the people are so concerned about millions of confidential funds and the billions of flood control, I think the people should also be informed about the 500 billion plus of black grant freely given to the Bangsamoro region. Sa nakaraang 5 taon, kapansin-pansin ang kakulangan ng midterm review o pagsusuri sa mga programa ng BARM. Sa kawalan ng midterm reviews, nagiging mahirap matukoy kung nakakapaghatid ng positibong epekto ang mga programa ng BARM. Nagdudulot ito ng katanungan tungkol sa direksyon ng bisa ng angkan at bisa ng mahakbang ipinapatupad. Masisisi ba ninyo ang taong bayan kung saan, sa pagtatanong kung saan nga ba napunta ang pera ng Bangsamoro Region? Ipinapaubaya na ng mga opisyal ng BARM sa national government ang usapin hinggil sa panukalang postponement ng eleksyon sa rehiyon. Ibinahagi ni Maguindanao del Norte Governor UBJP Secretary General Abdul Rauf Macacua sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government hinggil sa resetting ng first regular election ng Bangsamoro Autonomous Region in Masna, Mindanao. Bilang gobernador ng Maguindanao del Norte, sinabi nito na mas mabuti na ihiwalay ang petsa ng pagdaos ng halalan sa BARMM. Sa totoo lang, sir, ang nangyayari po, with all due respect to the efforts of the COMELEC na ginawa nilang lahat, ang tingin namin sa ground is hindi pa rin masyado familiar yung tao when it's come to a parliamentary election. In the reason that it is a first time na meron tayong parliamentary election. Even with all due respect sa national government, then even the national government is, when it's come to parliamentary, they are also strangers for this. So, kailangan ang gagawin natin na mapamiliarize yung tao when it's come to parliamentary elections. So, number 2 is ensuring a more credible election process. Moving the BARM parliamentary election to a later date will allow ample time to address critical issues, ensuring that the electoral process is transparent, fair, and credible. Given that this is the first parliamentary election in BARM, postponing it to 2026 will give the regions sufficient time for planning, coordination, thereby reducing the risk of hasty preparation that could undermine the integrity of the process. The additional time also enables election bodies, regional authorities, and stakeholders to work together on enhancing security, voter education, and administrative preparation essential to the credible and respected election. Number 3, addressing the impact of Sulu decisions on exclusion of Sulu. The Supreme Court decision that excludes Sulu from the BARM has profound implications for our region's political landscape. Postponing the elections provides BARM with the necessary time to adjust to a new legal framework, including the relocation of parliamentary seats and the redefinition of jurisdiction within the region. This adjustment is critical to ensuring the parliamentary representation within BARM accurately reflects its revised boundaries and populations. Holding the elections as initially scheduled could help to representation that no longer correspond to the updated composition of BARM, potentially resulting in governance challenges that the proponent would allow us to avoid.
Binigyang diin ni MP Omar Sema sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government hinggil sa resetting ng first regular election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang batayan ng paghahay ng resolusyon ng BTA Parliament na naglalayong palawigin pa ang transition period sa BARMM. Partikular na tinukoy ng mambabatas ng rehiyon ang exclusion ng Sulu sa BARMM. Yes, and the title is respectfully requesting the House of Representatives, the Senate of the Philippines, to further extend the conduct of the first regular parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region to allow sufficient time to resolve legal issues affecting the parliamentary elections, ensure broader participation of political parties, and a full understanding by the Bangsamoro electorate of the new parliamentary elections and enable the Bangsamoro government to sustain the momentum of socio-economic progress in the region. First and foremost, sir, may na-mention ho dito legal issues. I believe this refers to one, the exclusion of Sulu as a result of the resolution of the Supreme Court in the petition against the Bangsamoro Organic Law. Make no mistake, Mr. Senators, Your Honors, that the Bangsamoro Transition Authority welcomes the resolution, the decision of the Supreme Court in declaring the constitutionality of 11054. However, there is a collective sentiment in the Bangsamoro Parliament that the exclusion of Sulu significantly affects the transition period and the transition governance. Pangalawa ho, yung na-raise dito sa title, even in the body of the resolution, is yung allowing broader participation, no, of political parties. Currently, we agree with the statement of the Governor of Maguindanao del Sur and later by the Governor of Maguindanao del Norte, that there were 16 political parties that signified its intention to be registered and accredited with the COMELEC in order for them to participate with the elections in 2025, but only 9 were able to be registered and accredited. And there were more than 1,000 sectoral organizations that wanted to be registered and accredited also, but I don't have the exact number of how many of those 1,500 have been duly accredited and registered for purposes of the 2025 elections. So currently, Mr. Chair, the attempt or the vision of broader participation has been put to a halt because, number one, na-exclude ho ang Sulu. Affected ho yung karamihan ng mga political parties, particularly our comrades in the Moro National Liberation Front in Mahardika Party. Affected ho yung compliance nila sa 10,000 requirement. So I don't know the status of their accreditation. Right now, I am not privy to the status of their accreditation, but we believe that the exclusion of Sulu significantly affected their interest to participate in the 2025 elections. Hindi na dapat palawigin pa ang transition period ng BARM. Dapat nang magsagawa ng halalan. Ito ang paninindigan ni Congressman Tong Paglas. Nalulungkot ang kongresista sa bangayan ng mga BARM leaders hinggil sa postponement ng BARM elections. Narito ang buong pahayag ng mambabatas. Kaya ito nakakalungkot, nagkakapagayaan na tayo dito. Binigay na ng gobyerno sa atin ang lahat ng hinihingi natin.
Hindi lang jakat ng Bangsamoro ang nakukuha natin, pati jakat ng national, the taxes of the government na galing sa mga tao ay nasa atin, nasa BARM. Hindi natin masabi na hindi tayo pinagbigyan ng gobyerno. Lahat nandyan, isipin mo, meron tayong black grant, 70 billion in 1 year siguro. Di magkasya dito sa kwarto na ito kung iipunin natin for 6 years. Bakit tayo nagbabangayan? Dahil ba sa pamumuno, sa BARM? Na hindi naman natin ginagawa. Kasalanan natin yun eh. Bakit tayo matakot sa election ng BARM? Sana ito na yung pagkakataon na mamili ang tao kasi meron tayong pinag-usapan na 3 years, then another extension. Another 3 years. Wala nang dapat extension o postponement ito. Kasi kung ako ang sarili ko masasabi ko bilang isang leader in 6 years, imposible na may takot ako sa sarili ko na hindi manalo ulit. Depende kung di ako mag-implement, siguro takot ako sa tao na hindi ako iboto. Pero ito ay hindi dapat ito pag-awayan natin ng mga Bangsamoro ay pinagkatawa na lang tayo ng Tagaluzon at saka Visayas dito eh. Pero siguro kaya tayo nandito, nagdi-discuss tayo, nakakahiya sa ating mga buting senador at saka mga taga dito na mga military natin, no? Na pinag-discussuan natin dito itong postponement of election. Kaya ang nangyari dito ay ako sa akin lang, okay rin yung extension o yung postponement, pero sana naman meron tayong konkreto na pag-uusapan na another extension, another gastong gobyerno, another gastong taxes, wala naman nagagawa sa ating region. Nag-aaway pa tayo. Hindi ko sinasabi ang MILF ay lack of yung chain of command. Kasi nakikita ko, best commander versus best commander naglalaban doon sa amin. Kumbaga sa military, brigade commander o di kaya division commander versus division commander, bakit hindi maayos ng ating pamunuan ang mga ganun na sitwasyon? Kaya siguro, wala naman din kami magawa dito ni Bay Mariam, kaya bumaba na ito sa Congress, then may idol Speaker Martin support the bill of Senate President Escudero. Pero nandito pa rin sa atin siguro ang desisyon kung ano ang dapat pakinggan. Samantala, aprobado na sa ikalawang pagbasa ang House Bill 10867 o ang Hajj Privatization Bill na iniakda ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Mastura. Idetalye mo, Jihana Ahmad. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill No. 10867 o ang Hajj Privatization Bill na inihain ni Congresswoman by Dimple Mastura. Sa ilalim ng nasabing panukala, magkaroon ng kalayaan o sariling pagpapasya ang mga magsasagawa ng taunang Hajj o mga pilgrims na pumili ng pribadong ahensya o personal na mag-aasikaso ng kanilang mga plane tickets, hotel accommodation at iba pang mga gastusin na may kinalaman sa Hajj. Matatanda ang nagkaroon ng samot-saring reklamo at inulan ng batikos ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF sa di umano'y hindi magandang pagtrato at kapabayaan sa kanila noong 2023 Hajj. Ayon sa mga pilgrims, hindi makatarungan ang dinanas nilang hirap sa transportasyon, pagkain at akomodasyon sa kanilang ibinayad para lang magsagawa ng Hajj. Nilalayo ng proposed bill na amyendahan ang mandato ng NCMF mula sa administratibong katungkulan nito kaugnay sa taunang Hajj at magsisilbi na lang itong kinatawan ng mga Muslim Filipino pilgrims sa Saudi Arabia. Sa ilalim ng nasabing panukala, hindi na pinahihintulutan na ang NCMF ay mangangasiwa o mangunguna sa pagbili ng tickets, hotel accommodation at pagkain ng mga pilgrims, kundi magkakaroon na ng kalayaan sa pagpapasya ang mga ito sa pangangasiwa sa kanilang sagradong tungkulin. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency BARM ang 55 million pesos na halaga ng iligal na droga na umabot sa 8,172,724.7 grams. Idetalye mo, Jihana Ahmad.
55,626,371.88 na halaga ng mga nakumpiskang illegal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency BARM ang sinira ng ahensya araw ng Miyerkules sa isang pasilidad sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur. Ang mga nakumpiskang illegal drugs ay umabot ng 8,172,724.7 grams. Sinaksihan ng mga kinatawan mula sa judiciary, LGU, CSU at media ang matagumpay na pagsira ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa ilalim ng liderato ni PIDEA BARM Regional Director Gil Castro, ito na ang pangalawang destruction ng illegal drugs na kanilang nakumpiska. Unang isinagawa ang kaparehas na hakbang noong April 24, 2024 sa lalawigan ng Sulu, kung saan umabot sa 65 million pesos na halaga ng illegal drugs ang sinira. Simula taong 2014, 13 destruction events na ang isinagawa ng PIDEA BARM kung saan sinira ang 78,537.8144 na gramo ng illegal na droga na may standard drug price na 410,819,441.914 pesos. Ito ay kinabibilangan ng shabu, marijuana at expired medicines. Ang hakbang na ito ay ayon sa itinakdang guidelines ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang Republic Act No. 9165 at ang Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002. Hindi dapat sinasamantala ng mga politiko ang mga programa ng gobyerno para sa kanilang pansariling interes. Ito ang buwelta ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. matapos makatanggap ng report na may ilang politician ang ginagamit sa political raffles ang pondoanya ng AKAP, TUPAD at AIX. Idetalye mo, Naphtali Bendol. Ikinaalarma ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang natanggap na report na ilang politiko umano ang ginagamit ang pondo ng mga programa ng gobyerno tulad ng AKAP, TUPAD at AIX para sa paraffol. Ayon sa gobernador, ang pondo sa mga programang ito ay mula aniya sa mga taxpayer at laan para tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at hindi para gamitin ng mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Dagdag ng opisyal, hindi dapat ito pinaparaffol at mahigpit itong ipinagbabawal. Nanawagan si Governor Tamayo sa mga politiko na maglatag ng solidong plataporma de gobyerno at kunin ang suporta ng publiko sa pamamagitan ng transparent at genuine commitments kaysa gamitin sa maling paraan ng mga pondo na dapat ay para sa taong bayan. Hinikayat din ng gobernador ang mga government agencies na imbestigahan ang mga aligasyong ito at gumawa ng aksyon para protektahan ang pondo ng gobyerno. Ipinapanukala ng Bangsamoro Parliament's Finance, Budget and Management Committee na dagdagan ang proposed 2025 budget ng Ministry of Interior and Local Government. Mula sa original proposal na 1.9 billion pesos, nais ng komite na gawin itong 2.17 billion pesos. Idetalye mo, Jehana Ahmad. Hinimay na ng Committee on Finance, Budget and Management ng BTA Parliament ang proposed budget ng MILG na nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos. Pero, ipinanukala ang 437.43 million pesos na dagdag sa budget ng tanggapan na ayon sa committee ay para sa pagpapahusay ng government operations, disaster preparedness at emergency response efforts sa buong rehiyon. Matutulungan ng dagdag na pondo ang pagbili ng firefighting boats para sa island provinces, pagpapalakas ng disaster contingency plans at pagbili ng mga sasakyan para sa field operations ng MILG. Binigyang diin ni BTA floor leader at MILG Minister Shah Ilayha Dumama Alba na nakatutok ang kanilang opisina sa pagpapaunlad ng local governments na maging mas inclusive, accountable at responsive sa pangangailangang komunidad. Ang MILG ay mayroong administrative oversight sa lahat ng local government units sa BARM na kinabibilangan ng 124 municipalities at 2,954 barangays. Nagsagawa ng libreng pagproseso at pagkuha ng PSA birth certificate, PhilSys National ID at driver's license ang lokal na pamahalaan ng Northern Kabuntalan. Katuwang nito ang opisina ni MP Hashemi Dilangalen, PSA BARM at Land Transportation Authority. Idetalye mo, Jehana Ahmad.
Nagsagawa ng libreng pagproseso at pagkuha ng PSA Birth Certificate, PhilSys National ID at Driver's License ang lokal na pamahalaan ng Northern Kabuntalan araw ng Martes, November 5 sa Senator Juan Miguel Zubiri Covered Court. Ito ay sa pangunguna ni Mayor Dato Umbrad Nilangalen at sa tulong ng opisina ni MP Dr. Hashemi Nilangalen, katuwang ang Philippine Statistics Authority BARM sa pamumuno ni Engineer Akan Tula MPA at ang Land Transportation Authority. Lubos naman nila ang pasasalamat ng mga mamamayan na nagmula pa sa iba't ibang barangay. Dahil ito ay libre, kaya mas napadali at abot kamay ang pagkuha ng mga nabanggit na mahalagang dokumento. Ang programang ito ay bahagi ng nalalapit na ika-18 na anibersaryo ng bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte. 6 na markads at orphanage centers sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang tumanggap ng tulong mula sa Humanitarian for Orphanages, Markads, Elderlies, and with Special Needs o Homes Program ng Project Tabang. Idetalye mo, Jehana Amad. 38 na sako ng tig 25 kilos ng bigas na may canned goods, noodles, powdered milk, sugar at cooking oil ang ipinamahagi ng Homes Program ng Project Tabang sa Markads Adon Dato Angal Mitimbang, Markads Simbuloy Talitay, Markads Al-Musinin Center Quran Memorization, Markads Darul Ala Litafidil Quran Al-Karim, Markads Ibrahim at Markads Al-Mustakbal na matatagpuan sa Dato Udin Sinswat at Talitay sa Maguindanao del Norte, gayon din sa Dato Angal Mitimbang. Isinagawa ang distribusyon ika-6 ng Nobyembre na pinangunahan ng Humanitarian Response and Services of the Project Management Office. Ang Humanitarian for Orphanages, Markads, Elderlies, and with Special Needs o Homes Program ang isa sa mga programa ng tanggapan ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa ilalim ng Project Tabang. 350 sako ng tig 25 kilos ng bigas, food packs, ang ipinamahagi ng Project Tabang sa mga binahang residente ng Mama Sampano, Maguindanao del Sur. Isinagawa ang distribution araw ng Miyerkules sa Markads Darul Isla sa Barangay Manungkaling. Ito'y pinangunahan ng Alay ng Bangsamoro o ALAB program ng tanggapan ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa ilalim ng Project Tabang. Samantala, asahan pa rin ang maulan na panahon at malakas na pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, dala pa rin ng bagyong Marce. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. So weather bulletin mula sa Pag-asa makikita sa ating iWeather Center, mas lumakas pa ang bagyong Marce habang patuloy itong kumikilos papalapit ng extreme northern Luzon. As of 10 a.m., namataan ang bagyong Marce 115 km east ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 175 km per hour at pagbugso na umaabot ng 215 km per hour. Kumikilos ito west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Asahan pa rin ang maulan na panahon at malalakas na pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 10% ang chance ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 20% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5:54 ng umaga at lumubog ng 5:26 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang news tonight ngayong araw ng Huwebes, 7 sa buwan ng Nobyembre taong 2024. Huwag kalimutang mag-follow, like, and share sa aming FB page, iMinds Philippines. Gayon din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Samantala, 48 days na lang, Pasko na. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat. Maraming salamat, magandang gabi.
Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM want development, and that's the reason why we ratified the BOL. That was the dream of each and everyone living in the Bangsamoro. Gusto pang paalisin sa kabila ng sincero na pagmamahal. Panahon na ba para reviewin at pagtibayin ang mekanismo na sumasaklaw sa galaw ng AFP at MILF? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Bangsamoro will always prevail in That Sabah. at the end of the journey is historical justice for Bangsamoro brothers.